mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:50 na po, magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 27 na Oktubre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pagpapaigting ng maritime security at mapayapang pagresolba sa maritime dispute na pagkasundoan ni Pangulong Duterte at Japan Prime Minister Shinzo Abe. Manila International Airport Authority mag-iinspeksyon ngayong araw sa NAIA bilang paghahanda sa undas. Mga pulis na sangkot sa marahas na dispersal sa US Embassy sinampahan na ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ilang residente na sakop ng 4-kilometer danger zone ng Bulkang Bulusan ayaw pa ring lumikas. Chinese national arestado matapos mahulihan ng hininalang shabu. Nasa 60 empleyado nito na umunoy sangkot sa illegal online gambling, iniimbestigahan na ng pulisya. At ikatlong panalo tatangkain ng BFP firefighters sa laban nito kontra Senate defenders sa darating na linggo. Sa detalye po ng mga balita, mag-iinspeksyon ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang pamunuan ng Manila International Airport Authority. Ito ay upang tiyakin na maayos na ang lahat para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Una nang sinabi ng MIAA na ilang pagbabago ang ipatutupad ngayong holiday upang maiwasan ang congestion sa mga paliparan. Kabilang na dito ang mas maagang pagbukas ng check-in counters at pagpapatupad ng no-pocket policy sa baggage loaders. Suspendido ang number coding scheme sa buong Metro Manila mula October 31 hanggang November 1 dahil sa holiday. Ngunit pagsapit ng November 2, ipatutupad na ang expanded no window hours policy sa number coding scheme kung saan sasakupin na rin ang iba pang mga pangunahing lansangan sa Kamaynilaan. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Deklaradong holiday ang October 31 at November 1 dahil sa paggunita ng undas. Kaya suspendido pansamantala ang implementasyon ng number coding scheme sa Metro Manila. Ito ay upang bigyang daan ang pagbiyahe pauwi ng probinsya ng ating mga kababayan na nais samantalahin ang long weekend. Sa abiso ng Metro Manila Development Authority o MMDA, magre-resume ang implementasyon ng number coding scheme sa November 2 at kasabay nito ay ang pagpapatupad ng mas pinalawak na no window hours policy. Sa nasabing regulasyon, maliban sa EDSA at C5, suspendido na rin ang window hours sa Recto at Quirino Avenues, Araneta Avenue, Aurora Boulevard, Quezon at Commonwealth Avenues at iba pang mga pangunahing kalsada. Pagbalik ho nila from their holidays or pagbibisita sa kanilang mahal, baka makalimutan ho nila ay simula na ho yun ng expanded no window. Ngunit hindi muna kasama sa huhulihin ang provincial buses na nag-apply ng special permit sa LTFRB para bumiyahe palabas ng Metro Manila. November 2 and 3 ay we have allowed the provincial buses that are recognized by the LTFRB to enter Metro Manila kahit na coding ho sila. Other than that, wala akong exemptions. Kasabay ng expanded no window hours, palalawigin na rin ang coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, nasa mahigit 2,000 tauhan rin ng MMDA ang ipakakalat sa Metro Manila ngayong undas. Tutulong sila sa pagmamando ng trapiko lalo't inaasahan ang malaking bulto ng mga motorista, partikular na sa South at North Luzon Expressways.
Ang iba naman ay ipoposisyon sa mga sementeryo upang makatulong sa paglilinis ng mga basura at mga terminal ng bus upang umayuda sa mga pasahero. Ang deployment ng MMDA personnel ay tatagal hanggang sa November 3. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Libu-libong pulis ang ipakakalat sa Metro Manila upang magbantay ng seguridad ng mga biyahe at pupunta sa mga sementero ngayong Undas. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Bumuo ng Joint Task Force ang National Capital Region katuwang ang Armed Forces of the Philippines para sa long holiday. Bukod pa ito sa mga polis na ipapakalat upang magbantay ng seguridad sa mga pupunta sa sementeryo. We'll be implementing this as early as October 29, 2016 until November 2 po. Or if not, until needed, magstay po tayo doon sa areas of responsibilities natin. Mag-deploy po tayo, as you all know, less than 10,000 of our police officers. Kaugnay nito'y magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang mga otoridad lalo na sa mga pantalan at paliparan. Nagpaalaala rin ang NCRPO sa publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na ordinansa at huwag magdala ng mga bagay na ipinagbabawal sa loob ng sementeryo at mga terminal. Yung ating mga sharp objects, yung ating mga loud music equipment, yung ating mga playing cards, yung ating alcoholic beverages, mahigpit po natin yung ipinagbabawal. Pinapayuhan rin ang publiko na alamin ang mga lugar sa mga sementeryo na pupwestohan ng medical at emergency response teams. Ayon sa NCRPO, wala silang natatanggap na banta mula sa bandidong grupong Abu Sayyaf dito sa Metro Manila. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila nakaalerto. We're not discounting that aspect. We have our EOD, our K9 and our SWAT who will be with us during the Undas observation. So nandyan din po sila. We will be of course on alert at that time. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Marami pang bakante sa reservation slots ng ilang bus terminals sa Cubao kaya naman maaari pang makapagpa-reserve ang mga pasaherong uuwi ng kani-kanilang probinsya sa darating na long holiday. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, good morning. Good morning, Rina. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Habang maaga pa ay maganda na makapagpa-reserve na itong ating mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong darating na long holiday. Ang ilang bus terminal tulad ng Victory Liners sa Cubao, marami pa ang reservation slots lalo pa at nagdagdag umano sila ng mga biyahe. Kung dati ay kada isang oras ang alis ng bus, ngayong long holiday naman hanggang sa second week ng November ay aabuti na lamang ng 20 minutes hanggang 30 minutes ang pag-alis ng mga bus na babiyahe papunta sa mga probinsya ng norte. Itong mano ay bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Subalit maaga pa lang ay minabuti naman ng ilan nating mga kababayan na bumiyahe na. Tulad na lang ng pamilya ni Flora Donato na uuwi sa Pangasinan. Anila, mas maigi na bumiyahe na ngayon pa lamang kaysa naman makipagsiksikan sa mga bus terminals sa mga susunod pang araw. Karaniwan na rin anyang mas matagal ang biyahe kapag holiday dahil mas marami ang sasakyan sa expressways. Yan ang latest, Rina. Balik sa'yo. Maki, kapag holiday ba katulad nitong papalapit na Undas, no, may pagtaas ba ng presyo ng pamasahe sa ilang mga bus companies? Actually, Rina, yan ang binabantayan ng mga kawani natin sa LTFRB dahil hindi sila maaaring magtaas. Although mayroong mga kolorum na sinasamantala itong mga pagkakataong ganito na magtaas ng pamasahe lalo na doon sa mga nahihirapang sumakay. So yan naman ang babantayan ng LTFRB. So sa ngayon ay wala pa namang pagtaas ng pasahe ngayong long holiday. Ina? Alright, maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa Quezon City. Samantala, inimpisahan na ng Commission on Elections ang inspeksyon sa mahigit 1,000 vote counting machines o VCM na hindi nagamit noong nakaraang halalan.
Ito ay upang matiyak na hindi nagamit ang mga reserbang makina sa dayaan sa nakaraang eleksyon. Kasama sa inspeksyon ang representative nila Vice President Leni Robredo, former Senator Bongbong Marcos, dating MMDA Chairman Francis Tolentino at Senator Laila de Lima. Si Marcos at Tolentino ay kapwa may petisyon sa resulta noong nakaraang presidential election. Sa mahigit 200 makina na nasuri, 4 na po rito ang may diferensya ang SD card. Dun sa initial batches, merong mga SD cards na corrupted. So hindi natin makita kung ano laman nun, kung may laman siya. Meron din kaming nakita na hiniwalay ng mga makina na yung SD card may laman. Pero kung ano po yung laman nun, hindi rin namin alam. At nung nagtanong din kami sa Smartmatic, hindi rin nila ma-confirm yung kung ano laman nun. Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing chairman ng Security, Justice and Peace Cabinet Cluster ang kalihim ng National Defense. Inamyendahan ng Executive Order No. 7 ang EO No. 43 noong 2011 na naglalagay sa Executive Secretary bilang chairperson ng naturang Cabinet Cluster. Ang Security, Justice at Peace Cabinet Cluster ay binubuo ng DILG, DFA, DOJ, National Security Advisor, Presidential Advisor on the Peace Process at National Security Council. Ipinag-utos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang opisyal na paggamit sa numerong 8888 bilang Citizens Hotline Number. Narito ang hatong na balita ni Rosalie Cos. Sa bisa ng Executive Order No. 6, iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit sa telephone number 8888 bilang Citizens Complaint Hotline Number. Sa pamamagitan nito, maaaring ilapit ng sino man ang kanilang mga reklamo hinggil sa red tape at katiwalian ng mga empleyado sa government-owned o controlled corporation at government financial institutions. Ang 8888 Citizens Complaint Center ay inilagay sa ilalim ng pangasiwa ni Cabinet Secretary June Evasco, katuwang ang opisina ng Special Assistant to the President na si Bongo. 24 hours a day, 7 days a week ang operasyon nito at ang mga ahente ang tatanggap ng tawag at reklamo sa pamamagitan ng telephone hotline facility. Bukod sa tawag sa telepono, iniatas din ni Pangulong Duterte ang paglikha ng iba pang communication channels para sa citizen complaint number tulad ng text messaging, electronic mail, website at social media. Balak niya rin isahing papawid ang mga reklamong tinatanggap sa Citizens Complaint Hotline Number sa pamamagitan ng government television station. Ngayon, sa Pilipinas, di may PTV4 tayo. After the news, sa umaga, I will require mga 1 hour. Text lang kayo. Text mo lang. 888 man yan, text. Dito sa, if you want to name the officer, fine. Police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan. Ganun. Bawat reklamong tinatanggap ng Citizens Complaint Hotline Number ay ire-refer sa concerned government agency at kailangan itong maaksyonan sa loob lamang ng 3 araw. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Patay ang 2 umanong drug suspects habang 8 iba pa ang naaresto sa isinagawang one-time big time ng pinagsanib na puwersa ng PNP sa Calamba, Laguna. Samantala, isang bangkay ng lalaki na nakatali ang natagpuan sa Baliwag, Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Sinalakay ng mga otoridad ang tinaguriang dam site o bagsakan ng illegal na droga sa Barangay Parian, Calamba, Laguna kahapon. Patay sa operasyon ang suspect sa pagtutulak ng illegal na droga na si Danilo Pisigan, habang sa ospital binawian ng buhay si Noni Matungihan matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Nakumpiska sa 2 suspect ang mga baril, granada at umabot sa 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. So, ayun nga yung pinagtatakahan natin. Maraming lumahan na operation. Wala pa kang isang buwan yung sa 15 days yung sa Pidea and Calamba.
nakahuli pa rin tayo ng ganito karami. This is a clear manifestation of their fearless defiance of our government trust to stop illegal drug. Bukod sa 2 napatay, 8 naman ang naaresto na target rin sa one-time big-time operation. Samantala, nakabalot ng packaging tape, nakatali ang kamay at paa at may karatulang pusher at karnaper ako, huwag tularan, nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Lancilo Torres, 31 anyos, residente sa lugar. Siya ay sumuko na sa atin dati noong July 25, 2016. Ang pagkakaalam namin, meron siyang warrant of arrest para sa kanyang kaso, Republic Act 9165. And then meron siyang kaso ng 6539 o yung carnapping. Meron siyang tama sa ulo, meron siyang tama na 2 sa katawan. Nakatali yung kanyang paa, kamay, nakabalot ng duct tape yung mukha niya. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama ang Laguna News Team, Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Baliwag, Bulacan. Yan ang naging ulat ni Nestor Torres mula sa Baliwag, Bulacan. Sugatan ng isang lalaki matapos bumaligtad ang minamaneho nitong kotse sa Commonwealth Avenue kagabi. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, June, bahagya ngang sumikip ang trapiko dyan sa may westbound lane ng Commonwealth matapos ngang humambala sa gitna ng kalsada ang bumaliktad na kotse pasado alas 10 kagabi. Sa inisyal na ulat ng traffic sector, galing Tandang Sora ang Mitsubishi Mirage. Nang binabagtas nito ang Commonwealth Avenue at nabangga nito ang concrete separator sa gitna ng kalsada at kaya't bumaliktad ito. Giit ng driver ng kotse na si Robert Lim, 52 anyos, hindi niya napansin ang concrete separator sa kalsada dahil wala man lang warning signal device ang mga ito. Mapapansin din na UP at maliit ang warning signal device nito. Pati ang pintura ay hindi na makita dahil kumupas na. Nasugatan nga dun sa tuhod ang driver na nabigyan ng pangunang lunas ng MMDA Rescue. Dagdag pa ng driver nga dun ay mabuti na lang anya ay naka-seatbelt ito at naiwasan nga ang malaking pinsala sa katawan. Reklamo lang niya dun sa kotse ay hindi niya gumana ang airbag nito. Tumanggi nang magpahatid sa ospital ang driver at dinala ito sa Quezon City Traffic Sector 5 makalipas ang 1 oras na nakahampalang ito sa gitna ng kalsada. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veraldi. Hello, Mon. Good morning. Hi, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. 5 teenagers caused an emergency stop of a running freight train in Linxiang City in central China's Yunnan province. A surveillance video shows that a teenager squatted on a rail track while a train was approaching him and did not move until the train was just 50 meters away from him. The other 4 teenagers were watching him nearby. The train was suspended for 7 minutes on the track. The teenagers, who were in the 2nd grade of a middle school, told police officers that they used the approaching train to see who among them was the bravest one. Police ordered the parents of the 5 teenagers to control them with stricter discipline. Voters in Iceland are preparing to make their democratic choice on Saturday in the general election. The election was called for after Prime Minister Sigmundur David Gunnlaugsson resigned in the aftermath of the so-called Panama Papers leak earlier this year. The leaked document showed Gunnlaugson's wife owned a firm with claims on Iceland's collapsed bank and sparked widespread protests. According to Fred Vladi's latest opinion poll, the center-right Independence Party gets 25.1% and the Pirate Party 20.3% of the vote. Polls open on October 29 and first results are expected shortly after polls close at 10 p.m. GMT. In other news, investigation is underway in the theme park tragedy in Gold Coast, Australia that killed 4 and injured 2 children. Kate Alba will give us the details.
Forensic police were examining a river rapid ride at Australia's biggest theme park today after 4 people were killed when it apparently malfunctioned and they were trapped beneath an upturned raft. People begin to arrive paying floral tributes for the victims. Tuesday tragedy at the Thunder River Rapid Ride at Dreamworld on the Gold Coast in the state of Queensland ranks among the world's deadliest theme park accidents. It's just such a sad incident. We're just thinking of the family today. Everyone's in shock really about what's happened. Police said the victims were 2 men aged 33 and 38 and 2 women aged 32 and 42, all lived in Australia. The New Zealand government confirmed one was a New Zealand citizen. 2 children on the ride are being treated for injuries in hospital. Police have not yet confirmed the relationship of the hospitalized children to any of the adults. Reports say a brother and a sister are among the fatalities. According to Queensland Assistant Police Commissioner Brian Codd, a collision between 2 rafts flipped one, throwing free 2 girls aged 10 and 13 and trapped 4 adults beneath it. In terms of how they escaped, maybe through the providence of God or somebody, but it seems from what I've seen, almost a miracle that anybody came out of that. If we're going to be thankful for anything, I'm thankful for that. Prime Minister Malcolm Turnbull assures a thorough investigation on the tragedy. Theme parks are a place for family fun and happiness, not tragedy. This is a very, very sad and tragic event. Our thoughts and prayers are with the families of those who lost their lives. It is a very sad day, and we trust that there will be a thorough investigation of the causes of this accident over the days that follow. The ride, meant to simulate going over River Rapid, is described by Dreamworld as a moderate thrill attraction for those older than 2. The theme park will remain closed indefinitely. Kate Alba, UNTV News and Rescue, Brisbane, Australia. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for those news. At ready na po ang ating mga kasama sa Radio La Verdad 350 sa Huntahan. Good morning! Morning, Monica. So far, so good. Si Rina yan. Ako si Rina! In advance lang yan yung kay Monica. Morning, Rina. Akala ko. Hindi ko kasi tinitingnan yung monitor. Okay lang. Ayan, ipagpaumanin mo na yung mga pagkakamaling ganon. Ganda-ganda ni Monica. May mga kasing mga moments na gano'n talaga. Monica, Rina. Mga teenage, Mutant Ninja Turtles. Sige, maraming salamat. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. 2 sugatan sa aksidente sa motorsiklo sa Laguna, tinulungan ng UNTV News and the rescue team. Pagpapaigting ng maritime security na pagkasunduan ni Pangulong Duterte at Japan Prime Minister Shinzo Abe. Mga pulis na sangkot sa marahas na dispersal sa US Embassy, sinampahan na ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ilang residente na sakop ng 4-kilometer danger zone ng Bulkang Bulusan ayaw pa rin magsilikas. At ikatlong panalo, tatangkain ng BFP firefighters sa laban sa Senate Defenders sa darating na linggo. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Owen Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo dyan, Kuya June at Rina. Maraming salamat, Atty. G. At yan pong unang paghataw ng mga balita ng araw po ng Webes, 27 na Oktubre 2016. La 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 la. Punta natin sina Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umaga muli sa ating mga sangbahay. Ngayon po ay araw na ng Huwebes, 27 na Oktubre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. 2 sugatan sa aksidente sa motorsiklo sa Laguna. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team.
Pagpapaigting ng maritime security na pagkasunduan ni Pangulong Duterte at Japan Prime Minister Shinzo Abe. Mga pulis na sangkot sa marahas na dispersal sa US Embassy, sinampahan na ng reklamo sa Ombudsman. At ilang residente na sakop ng 4-kilometer danger zone ng Bulkang Bulusan, tumanggi pa ring lumikas. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sakay ng motorsiklo na sugatan matapos maaksidente sa San Pedro, Laguna kagabi. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na nakahiga pa sa kalsada matapos sumemplang sa National Highway ng boundary ng Binyan at San Pedro sa Laguna mag-aalas 9 kagabi. Nagtamo ang biktima na kinilalang si Dennis Solomon, 38 anyos, ng sugat sa muka at bibig. Samantala, gasgas naman sa mga tuhod at braso ang tinamo ng angkas nito na si Lovely Albacete. Agad namang nilapatan ng mga ito ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ayon kay Lovely, nawalan ng kontrol si Solomon nang iwasan nito ang isang kotse na umano'y gumitgit sa kanila. Ganito po kasi, nanggaling po kami doon sa kaibigan namin. Bali nakainom po kami doon. Tapos, papunta po sana kami doon sa isa po pa namin kaibigan sa San Pedro kasi po birthday. Tapos umiwas po siya doon sa may kotse. Maya-maya po, bigla na lang pong dumulas. Gawa po ng buhangin. Tapos doon na po doon po kami sa Mempla. Matapos bigyan ng first aid ng grupo ang mga biktima, ay dinala na ito ng San Pedro Rescue sa Jose Amante Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Ipiniliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga negosyante sa Japan ang layo ng pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa China. Muli ring nanindigan ng Pangulo sa isinusulong na independent foreign policy sa kanyang administrasyon. Narito ang hataw na balita ni Danny Tigzon. Hinarap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang daang-daang Japanese at Filipino businessmen sa Tokyo sa ikalawang araw ng kanyang official visit sa Japan. Dito pinaliwanag ng Pangulo ang pangunahing layunin ng pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa China. And I would like to assure you that all there was economics. We did not talk about arms. We did not talk about stationing of troops. We avoided talking about alliances, military or otherwise. Muli ring nanindigan ng Pangulo sa isinusulong na independent foreign policy ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Gayon din sa pagpapatupad ng maigting na kampanya kontra iligal na droga. But I would never allow our dignity and honor to be just like a doormat before the international public. I will not allow it. So, I may have ruffled the feelings of some, but that is how it is. We will survive. Without the assistance of America. Muli ring iginiit ng Pangulo ang desisyong tapusin ang military alliance ng Pilipinas at Amerika at ang pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa China para sa usaping pang-ekonomiya. I want them out. And if I have to revise or abrogate agreements, executive agreements, I will. This will be the last maneuver, war games between the United States and the Philippines. Sinabi rin ng Pangulo na determinado ang Pilipinas na lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa economic ties. Sa huli, pinasalamatan ng Pangulo ang Japan dahil sa patuloy nitong pagtulong sa Pilipinas. Danny Tigzon, UNTV News and Rescue, Japan. Kasama si SBMA Chairman Martin Dino sa delegasyon ni Pangulong Duterte sa official visit nito sa Japan. Isa sa nais magawa nito sa naturang pagbisita ang makumbinsi ang Japan na mag-invest sa pagpapalawak ng container port sa Subic. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio.
Plano ng bagong Subic Bay Metropolitan Authority Chairman na si Martin Dino na palawakin pa ang pantalan sa Subic at magdagdag ng bagong container terminal. Ito ay upang makatulong sa problema sa congestion sa Manila Port. Ang bagong terminal na ito ay nasa 30 hektarya at tinatayang mangailangan ng nasa 10 bilyong pisong pondo. Sa ngayon ay kayang makapag-accommodate ng 10,000 containers na Subic Port. Ngunit sa oras na magawa ang expansion ay makakaya na nitong makapag-accommodate ng hanggang 20,000 container vans. And the proposal is to expand this, magiging 4 na po yung berths. So this will have a total capacity of 1.2 million TEUs annually. So this will in fact help decongest Manila in container traffic. Para magawa ito, plano ni Chairman Dino na kumbinsihin ang bansang Japan na mag-invest sa SBMA sa pamamagitan ng public-private partnership. Kasama si Chairman Dino sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 3 araw na official visit nito sa bansang Japan. So yun ang marching order sa akin ni Presidente. Sabi niya, linisin ko daw itong SBMA. Ang pangalawa mabigat, palaguin. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Subic. Nanindigan ng China na consistent ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan sa mga sinabi ng Pangulo sa 4 na araw na state visit sa China kaugnay ng layunin ng pakikipag-alyansa sa China. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lu Kang, dapat lamang na tumutok ang China at Pilipinas sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa at isantabi ang mga di pagkakaunawaan. Narito ang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lu Kang. 包括在南海问题上一时解决不了的问题，可以暂时搁置。那么双方应该聚焦来合作来发展。特别是杜特尔特总统在日本，他也提到了，他是希望跟中方能够通过双边协商来妥善解决两国之间的分歧。 Natalakay rin sa bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Prime Minister Shinzo Abe ang ilan sa mahalagang issue. Kabilang na dito ang pagpapalakas sa maritime security ng dalawang bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Isang expanded bilateral meeting ang isinagawa kagabi sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sa isang joint statement, ipinahayag ng dalawang leader ang mga napagkasunduan tungkol sa ilang mahahalagang issue. Pangunahin na rito ang pagpapalakas ng maritime safety ng dalawang bansa. Japan and the Philippines are important partners, both sharing fundamental values including freedom, democracy and the rule of law. During our talk today, based on such partnership, we had an extremely meaningful exchanges of opinions between President Duterte, and we agreed to raise our bilateral relationship of cooperation to a level higher than before. Kapwa rin nanindigan ng dalawang head of state sa mapayapang pagresolba sa issue ng territorial dispute. The Philippines will continue to work closely with Japan on issues of common concern in the region and uphold the shared values of democracy, adherence to the rule of law, and the peaceful settlement of disputes, including the South China Sea. Samantala, magbibigay ang Japan ng isang aircraft para sa pagpapalakas ng maritime safety capability ng Pilipinas at ilang high-speed vessels at equipment para naman sa counter-terrorism efforts. Nangako rin ito na tutulong sa promotion ng agricultural industry sa Mindanao, gayon din sa infrastructure at transportation development sa Pilipinas. Samantala, ngayong araw ang ikatlo at huling araw ng official visit ni Pangulong Duterte sa bansa. Bago bumalik ng Pilipinas, magtutungo muna ang Pangulo sa Imperial Palace para sa state call kay Emperor Akihito. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy nagagampanan ng Estados Unidos ang mga obligasyon nito sa Pilipinas sa ilalim ng Defense Treaty. Ito ang naging sagot ng US Department of State sa reaksyon nito kaugnay ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na determinado itong pawalang bisa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa ilalim ng kanyang termino. Narito ang pahayag ni US State Department spokesperson John Kirby. And as I said yesterday, and I think I've said for several days now, that despite the rhetoric,
we haven't seen any policy traction behind it. In other words, there hasn't been any tangible changes to the policies and to the programs that both our nations are implementing and executing on a daily basis. Patuloy rin nila ang kanilang mga hakbang upang mapanatiling matibay ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos gaya ng nakalipas na 7 dekada. Naniniwala si dating Senador Juan Ponce Enrile na dapat pag-aralang mabuti ni Pangulong Rodrigo Duterte ang planong pagpapawalang bisa sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nagpahiwatig na si Pangulong Rodrigo Duterte na ipapawalang bisa niya ang Enhanced Defense Cooperation Agreement na nilagdaan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit ngayon pa lang may mga tumututol na sa planong ito ng Pangulo. Ayon kay dating Senador Juan Ponce Enrile, hindi niya sinasabing mali ang pag-atras sa alyansang militar sa Amerika, ngunit dapat itong pag-aralang mabuti. Pwede yan, pero ang question, kaya ba natin? Ano ang kapalit? Dahil wala tayong kagamitan para pangalagaan ang ating seguridad ngayon . Para naman sa isa pang dating mambabatas, dapat ding isalang-alang ang sentimiento ng publiko gaya ng pagtutol ng mga taga-Zamboanga sa pagpapaalis sa tropa ng Amerika sa kanilang lugar. No less than the LGU, the Zamboanga City government objected to that because they said, no, we want them here. Because we feel more secure with them present because they help in improving our fight against the Abu Sayyaf. Dapat din nilang ikonsidera na sa ngayon wala tayong kakayahang depensahan ang ating teritoryo. Hindi rin umano garantiya na dahil kinakaibigan ng Pangulo ang China ay hindi na sila magiging banta sa Pilipinas. So we must always consider China as a potential intruder into our country. Not because they want to hurt us, but because they'll probably need our resources, they probably need our market. Hindi naman nila masamang makipagmabutihan sa China, subalit hindi rin dapat sirain ang relasyon sa ibang mga bansa na matagal na rin kaalyado ng Pilipinas gaya ng Amerika. Sa huli, dapat ring timbangin ng Pangulo ang halaga ng pakikitungo sa ibang bansa at pagsusulong ng pambansang interes. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Formal nang nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang mga militanteng grupo laban sa ilang miyembro ng Philippine National Police na sangkot sa marahas na rally dispersal sa Maynila. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Naghain na ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang grupong Sandugo laban sa ilang miyembro ng Philippine National Police na sangkot sa marahas na dispersal sa mga demonstrador sa harapan ng US Embassy sa Maynila noong nakaraang linggo. Sinampahan ang mga sangkot na pulis ng reklamong multiple attempted murder, serious physical injuries, unlawful arrest, paglabag sa BP 80 o Public Assembly Act, at obstruction of justice naman ang inihain laban kay NCRPO Chief Oscar David Albayalde. Ayon sa abogado ng mga biktima, malinaw na may intent to kill ang mga sangkot na pulis. Kitang-kita naman doon na intentionally na inatrasan niya na napakabilis. Yun ay indication ng intent to kill. So ibig sabihin, may attempted murder yon. Kasama sa mga nagreklamo sina Pia Macliing Malayaw at Nicole Soria, kabilang sa mga nagulungan ng rumaragasang police vehicle na minaneho ni PO3 Franklin Co. Sa unang pag-atras nito, napakadami ng nasagasaan pero ako po ay nakaiwas pa. Doon sa ikalawang pag-abante nito, yun na yung naging sanhi ng pagkadapa ko at tinamaan na nung gulong mismo ng police mobile yung aking paa. Swerte ako na nakaligtas ako pero yung ginawa niya pa rin na kailangan pa rin panagutin. Giit ng mga militante, nilabag ng mga pulis ang kanilang karapatang pantao at karapatan sa pagsasagawa ng maayos na demonstrasyon. Una nang iginiit ng Manila Police na dumipensa lamang sila matapos silang unang sakta ng mga rallyista. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Samantala, sa kabila ng mahigpit na panawagan ng mga otoridad,
ilang residente pa rin ang ayaw magsilika sa evacuation center sa Irosin, Sorsogon. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Ilang residente na nakatira malapit sa Mount Bulusan sa Sorsogon ang tumangging magsilikas sa kabila ng mahigpit na panawagan ng mga otoridad. Isang barangay mapaso sa mga lugar na nasa 4-kilometer permanent danger zone kung saan 70% sa kanyang nasasakupan ay nakatira sa malapit sa bulkan. Ayaw pa rin. Kasi yung hanap buhay, paano na? Pag lumikas kami, wala na. Kagaya niyan, maraming labahin. Mahirap doon ang tubig. Mahirap talaga malayo sa bahay. Ayon kay Barangay Captain Abelardo Bismonte, 20,000 piso na lamang ang halaga na natitira sa kanilang calamity fund dahil nagamit na nila umano ito matapos ang pananalasa ng bagyong Karen. Hindi sapat para sa 1,117 individual na apektado ng bulkan. Tinang ko na ang treasurer na mo na mag-withdraw sa 70% sa calamity fund. Yan ang ibibigay namin sa kanila in case na pumutok ang bulkan na wala pang tulong ang LGU sa amin. Di po yun sapat. Handa naman umanong magbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon sa nasabing mga residenteng naaapektuhan. Maging ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office handang magbigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Naghahalat lang kami ng request from the local government unit for augmentation, kumbaga pandagdag lang. Kasi ang forefront for any given disasters. Umabot sa 52 volcanic quakes ang nairehistro ng Bulkan Bulusan sa loob ng 24 oras. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Sorsogon. Arestado ang isang Chinese national sa isinagawang anti-illegal drugs operations ng NCRPO sa Ayala, Makati City kagabi. Samantala, iniimbestigahan naman ang nasa 60 foreign nationals na empleyado nito matapos madiskubring mayroong illegal online gambling operation sa naturang opisina. Narito ang hataw na balita ni Jericho Albano. Sa bisa ng search warrant na inilabas ng Branch 56 ng Makati Regional Trial Court, hinalughog ng NCRPO Regional Anti-Illegal Drugs Unit ang 15th floor ng Multinational Bank Corporation Center sa Ayala Avenue sa lungsod ng Makati. Dito inaresto ang manager ng Haoying Solutions Incorporated na kinilalang si Zhang Hailong, isang Chinese national, matapos makakuha ng ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia sa cabinet nito. Ayon kay NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, may mga Chinese na nagsumbong sa mga otoridad kaugnay sa umunoy illegal na aktibidad sa lugar, kaya agad itong isinailalim sa surveillance. Mistulang karaniwang call center lamang ang opisina. May mga conference room, computer at telepono sa mga cubicle. Ngunit sa sinagawang raid, nadiskubre na mayroon palang operasyon ng illegal online gambling sa naturang opisina. Ang subject ng search warrant natin is illegal drugs, no? Dahil may nagtimbri sa atin dito na maraming gumagamit. But it turned out na malaking online gaming pala ito. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang 60 empleyado nito na kinabibilangan ng mga Chinese, Taiwanese, Singaporean at Hong Kong nationals dahil sa pagkakasangkot sa cyber gambling. Ayon kay Albayalde, gumagamit umano ng illegal drugs ang mga ito upang manatiling gising sa magdamag na operasyon. Siguro yung nakikita nila na medyo mahina pa tayo sa anti-cybercrime natin, so siguro nakita nila na mas madali ang mag-operate ng ganitong klaseng illegal gambling dito sa ating bansa. Samantala, dinala na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang mga foreign nationals upang imbestigahan dahil sa kawalan ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng pananatili sa bansa. Sa ngayon ay pansamantalang ipasasara ang establishmento. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Makati City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor. Irina, good morning. Hi, Angela. Good morning. Here are the latest news from different parts of the world. Republican presidential nominee Donald Trump's star on the Hollywood Walk of Fame was badly vandalized, possibly with a sledgehammer overnight. As the former host of the NBC show The Apprentice,
Trump received his Walk of Fame star in 2007. It was not immediately clear if the vandalism was done in reaction to Trump's presidential campaign. He has offended many voters with inflammatory rhetoric about minorities and women. The investigation into the vandalism is still ongoing. Non-profit Bolivian groups representing 1,200 people in Bolivia with a condition called dwarfism released balloons into the sky to mark the International Dwarfism Day for the first time in the Andean country on Tuesday. Raquel Vasquez has the news. Bolivianos sin fines de lucro están representando a 1.200 personas en Bolivia con enanismo. Lanzaron globos hacia el cielo para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Baja Estatura. Por primera vez en el país andino este martes. La actividad se propone ayudar a cambiar las actitudes en el país andino. Los participantes en este evento están colaborando con el Ministerio de Justicia para proteger a la gente con baja estatura a través de las leyes sobre la discapacidad, así como las leyes sobre la discriminación. Una ley sobre la discapacidad ayudaría a las personas con baja estatura a obtener un tratamiento especial para enfrentar las graves complicaciones de salud que se existan en la edad adulta y puedan prevenirse con un tratamiento oportuno. Con este fin de que otras personas de talla baja que tienen tal vez miedo, vergüenza de salir a las calles, decirles que no están solos, justamente porque aquí tenemos profesionales, tenemos niños, tenemos mamás con niños, mamás de talla baja con niñas de talla baja también. Podemos ser lo que queramos ser profesionales y demostrar a todos que a pesar de que tengamos limitaciones, somos capaces de todo. Pedimos hoy y siempre en adelante, por favor, con el respeto, más que todo a nosotros, no porque seamos un poco más bajos, seamos diferentes a ellos. Puede ser en estatura, en hacer, somos todos iguales. Bolivianos de baja estatura, algunos que miden al menos 1,20 m de altura, dijeron que habían trabajado duro para superar barreras sociales y físicas, con el fin de llevar una vida plena y normal e impedir que la gente dejen de tratarles como un acto de circo. Raquel Vázquez, UNTV Noticias y Rescate, Bolivia. Rio de Janeiro prepares for the opening of Latin America's largest aquarium, where some 8,000 animals of 350 species will be on display. Leo Santos will give us the details. Preparado para a abertura do maior aquário da América Latina, onde cerca de 8.000 animais, representando 350 espécies, estarão em exposição. Os 22.000 metros quadrados de estrutura do Aquário Marinho do Rio de Janeiro abrange 6 andares de um antigo armazém na cidade recentemente revitalizada, na área do Porto Maravilha, e abrirá oficialmente no dia 9 de novembro. O recinto oceânico e de mergulho será o tanque de maior capacidade, para até 3,3 milhões de litros de água, e vai a uma profundidade de 7 metros. A gente fica assim embaixo, dentro desse túnel, e parece que a gente está mergulhando junto com eles, dentro do oceano mesmo. Muito bom, muito legal ter isso aqui no Rio, na minha cidade, e eu vou vir toda hora agora, né? O dirigente do aquário terá uma parceria com o Instituto de Biologia Marinha, Biomar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Eu acho que o Rio de Janeiro há muito merecia um aquário desse porte. Eu acho que, além disso, a gente tem a oportunidade de oferecer para pesquisa, para os biólogos, um equipamento verdadeiramente possível de fazer ciência, de fazer pesquisa. O aquário tem sido financiado inteiramente pelo setor privado, com empresas em parceria e patrocinadores, fornecendo um total de 90 milhões de reais. Visitantes serão cobrados em torno de R$40 como taxa de entrada. Alunos e funcionários terão uma entrada gratuita. Muitos dos peixes no aquário serão pegos na poluída Baía de Guanabara, postos em quarentena para observação e depois transferidos para os seus novos tanques, como intenção de devolver espécies em perigo para as águas brasileiras. Léo Santos, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. At
panoorin ang naiibang diskarte ng isang funeral parlor sa Cebu kung bakit dinadayo ng mga turista. Narito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Ganito pala pakiramdam pag nasa loob ng kabaong. Madalas kasi ang mga purinarya ay kinakatakutan. Pero sa Tupas Funeral Parlor ng Cebu, ito'y kinaaliwan. Karaniwan kasing pinangingilagan ang funeral parlor. Subalit dito sa Karkar, Cebu, ito'y tourist attraction. Kung saan makakaupo ka ng komportable sa sala set nila o mag-relax sa kanilang rocking chair na gawa lahat sa ataul. Kung medyo madilim naman, buksan ang chandelier na hugis kabaong. At para sa mga music lover, may karaoke din silang korteng kabaong. So, ang gibuhat na ko para ma-attack sila. Nagbuhat ko mga design na lahi. Dili gyud lungon tanawon siya. So, aron mawang ilahang adlok makita sa lungon. Nais mong magpa-personalized painting ng iyong kabaong. Nandiyan lang ang kanilang mga artists at your service. Upang maibsan kasi ang lumbay ng inyong mahal sa buhay, dinisenyo nilang mga kabaong sadyang maukulay. At siyempre, ang kakaiba dito ay ang rolling na ataol. Isipin nyo, pwede palang gawing skateboard ang mga kabaong. Mag-enjoy talaga mga bata dito. Yeah. Kaya mapabata man o matanda, dinadayo ang kanilang funeral parlor. Dahil sa halip na matakot, picture-taking sa naibang ataul ang hinahakot. I think it works yung makatanggal ng stigma ba sa mga punerarya, yung ganitong concept ng mga furniture. Nakakatuwa. Kung kayo'y makakalikasan hanggang kamatayan, pwedeng gumamit na kalang smoke-free na porlon. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Parang ayoko yung rocking coffin eh. Nakakatakot sa gabi yun. Ginawang scooter yung taon. O hindi lang pala. Hindi kasi, sabi daw kasi nila, maglalakbay daw kasi sa kabilang buhay. Yan, para baka ma-traffic ha. Traffic ngayon. At saka ngayon ha, dapat ano na yung magdamang masyadong yung sa probinsya uso pa rin yung posisyon ng ano di ba? Yung mga naglalakad. Traffic minsan sa Metro Manila wag na ganoon, no. Mga traffic na kasi. Sige. Baka madagdagan. Natakot ako doon sa rocking coffin. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Inspeksyon sa mahigit 1,000 vote counting machines na hindi nagamit noong nakalipas na national elections, sinimula na. 40 SD cards sa mahigit 200 VCMs na nasuri, depektibo. Panukalang pagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo, malaki ang posibilidad na maipasa sa Senado. Ikatlong panalo sa UNTV Cup Season 5, tatangkain ng BFP Firefighters sa laban sa darating na linggo kontra Senate Defenders. At mga Filipino mula sa iba't ibang panig ng Europa dumayo sa London upang manood ng You'll Never Walk Alone concert ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Webes, 27 na Oktubre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. Punta natin si Kuya Jun at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Magandang magawa sa bahay. Araw na po ng Webes, October 27, 2016. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Live din po tayo ngayon sa ating pong Facebook, sa ating pong untvweb.com via live streaming at sa ating pong UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita.
Inspeksyon sa mahigit 1,000 vote counting machines na hindi nagamit nung nakalipas na national elections, sinimula na. 40 SD cards sa mahigit 200 VCMs na nasuri depektibo. Panukalang pagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo, malaki ang posibilidad na maipasa sa Senado. Ikatlong panalo sa UNTV Cup Season 5 tatangkain ng BFP Firefighters sa laban sa Senate Defenders sa darating na linggo. At mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng Europa dumayo sa London upang manood ng You'll Never Walk Alone concert ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Inumpisahan na ng Commission on Elections ang inspeksyon sa mahigit 1,000 vote counting machines na hindi nagamit noong nakaraang eleksyon. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. 1,365 na vote counting machines na nakatago ngayon sa warehouse ng COMELEC sa Santa Rosa City, Laguna ang hindi nagamit sa nakalipas na May 2016 national elections. Ngunit bago tuluyang i-turnover ang mga ito ng Commission on Elections sa Smartmatic, isinailalim muna ang mga reserbang BCM sa pagsusuri upang matiyak na hindi nagamit sa dayaan. Kasama sa inspeksyon ang representative ni Vice President Leni Robredo, former Senator Bongbong Marcos, dating MMDA Chairman Francis Tolentino at Senator Leila de Lima. Si Marcos at Tolentino ay kapwa may petisyon sa resulta noong nakaraang presidential election. Sa mahigit 200 makina na nasuri, 4 na po rito ang may diferensya ang SD card. Dun sa initial batches, merong mga SD cards na corrupted. So hindi natin makita kung ano laman nun, kung may laman siya. Meron din kaming nakita na hiniwalay ng mga makina na yung SD card may laman. Pero kung ano po yung laman nun, hindi rin namin alam. At nung nagtanong din kami sa Smartmatic, hindi rin nila makonfirm yung kung ano laman nun. Bunsod nito, iiwan sa warehouse ng COMELEC ang mga depektibong SD card kasama ang mga BCM nito. Ngunit maaari nang ipadala sa Smartmatic ang mga BCM na wala namang problema at question sa SD card. Dapat walang laman talaga kasi hindi siya dapat nagamit. Kasi kung naalala nyo nung canvassing, di ba, nagkaroon ng problema din with the transmission ng results. And it turns out may pre-lot data na na-transmit. So baka ganun din po ang nangyari dito, yung pre-lot data nandun sa SD card. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kampo ni Marcos tungkol sa mga nadiskubreng depektibong SD card. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Malaki ang posibilidad na maipasa sa Senado ang panukalang pagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo, lalo na't maraming mga senador ang naghain ng kani-kanilang bersyon ng panukalang batas na ito. May hataw na balita si Joyce Balancho. Kumpiyansa si Senator Bam Aquino na may papasa sa Senado ang panukalang pagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo sa mga state universities and colleges o SUC sa buong bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Education, Arts and Culture kahapon, tinalakay ang 6 na proposed bills na inihain na Committee Chair Senator Bam Aquino at Senators Sherwin Gatchalian, JV Ejercito, Ralph Recto, Kiko Pangilinan at Sonny Angara. So we're very confident that we can pass this at some point. Yung pinag-uusapan na lang kung ano yung methodology, kung ano yung paraan. Ilang bersyon naman ng bill ang nagsusulong na gawing libre na ang matrikula ng lahat ng mga estudyante sa mga state universities and colleges. Kung gagawin ito, kakailanganin ng pondong 9 billion pesos para sa kanilang edukasyon. Katumbas ito ng matrikula na nakukolekta ng mga SUC kada taon. Pag titignan mo doon sa enrollment, based on my analysis, almost 80% doon ay poor and near poor. I'm pabor ako sa free higher education kasi 80% mako-cover mo na kaagad. Maliit lang naman hindi mako-cover. Pero kung sasagutin naman ng batas, pati ang iba pang gastos katulad ng living allowance, miscellaneous at iba pa, maaring umabot sa 250 billion pesos ang kailangan ilaan na pondo. Palagay ko worth it naman yun na matulungan yung mga kabataan natin na makatapos ng kolehiyo. So kung priority natin yung edukasyon, dapat pondohan natin yan. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center.
payapabak, Ray. Maya-payabak, Jude. Maya-payabak, Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Ay, bakit daw ganun? Ang nararamdamang temperature sa may southern part ng Philippines ay mainit. Yes, June, lalo na sa may area ng Davao Region, talagang pero ngayon June medyo malamig na dahil meron tayong weather system na intertropical convergence zone sa lugar na yan. Medyo makulimlim ngayon, pero yung mga nakarang araw nga, lalo na sa may area ng Luzon naman, ay medyo maalinsangan tayo dahil nasa transition period pa rin tayo na hinihintay natin yung ihip nitong amihan. Pero yung unang paramdam nitong amihan by weekend June, hindi pa ganun kalamig. Maaaring sa next month na ito natin maramdaman June. Pero wala naman bang namumuong sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility? So far, wala pa nakita ang pag-asa June sa palibot ng park. Magiging maganda ang weekend natin ngayon? Yes, June, makita natin. Medyo pwede tayong mag-swimming, pwede tayong maligo-ligo. Maano yung kalooban ni Monique Parang biglang gumaan ang pakiramdam. Oo, at least diba, ma-enjoy yung weekend na mga get away sila ng kanya. Sige, Ray, bigay mo na magiging ng panahon sa maghapon. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong intertropical convergence zone nakakapekto nga po sa may area ng Palawan hanggang sa may area ng Mindanao. At sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Pero yung Palawan ay makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 35 sa Tuigaraw, sa Baguio po 16 to 26 at 32 sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ang Eastern Visayas makakaranas din ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang Cebu, buong Central Visayas, and then yung Panayat Negros Island makakaranas naman ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagulog. Sa Iloilo City, maaaring umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Cebu 32 at 31 sa may area ng Tacloban City. Buong Mindanao po ay makakaranas ng cloudy skies at magkakaroon po dyan ng light to moderate rains. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, ganyan sa Metro Davao, pero sa Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 5:50 a.m. Atin naman pong sunset, 5:30 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na nawala. Paleksin dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo. Silipin muna natin ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga kababayan po natin natatahak dyan sa EDSA, particular po sa may bandang Q-Mart, yung mga nakikita po ninyo sa inyong TV screen sa bandang kaliwa po, yan po yung mga manggagaling sa Q-Mart at papunta sa may Cubao area. Kung kayo po ay tatahak sa lugar na yan, asahan na po ang mabigat na daloy ng mga sasakyan, kaya magbaon na po tayo na medyo mahaba-habang pasensya. Sa kabilang lane naman po, ito yung mga manggagaling sa Q-Mart at papunta naman sa SM North ay magiging mabilis pa po ang inyong paglalakbay dahil light pa po ang sitwasyon ng traffic. Sa mga kababayan po naman natin, napupunta rin sa EDSA, pero dyan naman po sa may bandang Guadalupe, yung pong manggagaling sa Guadalupe at papunta po sa Shaw Boulevard, ay bahagyang nagkakaroon na po ng kaunting build-up, no? So asahan na po ang moderate situation ng traffic. Samantalang sa mga manggagaling naman po ng Orense at papunta sa Ayala, ay parehas din po ang sitwasyon, no? Nagiging moderate na rin po, bahagyang nagkakaroon na ng build-up ng mga sasakyan. At yan po muna ang ating latest traffic update sa oras na ito. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Para sa detalye, makakasama natin si Angela Lagunzad. Yes, Angel. Thank you, Monica. These are the news abroad. Two powerful earthquakes struck central Italy earlier today, about 50 miles north of the site of a deadly quake in August that killed nearly 300 people, according to the U.S. Geological Survey. The second quake, with a magnitude of 6.1, was 3.2 kilometers north of Viso and 58 kilometers from Perugia. Just a few hours earlier, a magnitude 5.5 quake struck the same region. The epicenter was about 9 kilometers away, southwest of Viso. There have been no reports yet of injuries, although there were damages in at least Viso and another town. The USGS said both earthquakes were shallow.
In other news, Brazilian police free a 36-year-old man believed to have been held captive by family members for 2 decades. Carlos Miranda has the news. A brasileira libertou um homem de 36 anos que acredita ter sido mantido em cativeiro por membros da família durante 2 décadas. Armando Bezerra foi encontrado por acidente trancado em um quarto em uma casa em Guarulhos, no estado de São Paulo, durante uma operação da Polícia Civil para encontrar supostos traficantes na vizinhança. Segundo a polícia, Armando foi encontrado em circunstâncias extremamente anti-higiênicas. Ele foi transferido para um posto de emergência local e posteriormente a um hospital municipal. Armando viveu com seu pai, Amâncio Bezerra, sua madrasta e irmão. Nenhum deles estavam na casa quando a polícia chegou. Os vizinhos acusam a família de ter trancado Armando desde que era um adolescente quando desapareceu. Coisa que a gente se pergunta até esse momento, não entende como esse menino ficou 15 anos, esse tempo todo num cárcere privado, do que ele estava sendo alimentado ou se estava sendo alimentado. O pai chegou logo depois que a polícia e negou todas as acusações, dizendo que seu filho tinha saído de casa por sua própria vontade há muito tempo atrás. Ficou muito tempo, de que ia para casa dos primos, porque ele estava no norte, do norte ele veio para cá, porque ele já é de maior, né? E eu sou o pai dele, nunca deu notícia para mim. As investigações estão em andamento para determinar os detalhes do caso. E o chefe de polícia, Celso Machori, disse que muitas dúvidas permanecem. O pai disse que ele era usuário de entorpecente. Vamos fazer exames toxicológicos para saber se ele realmente utilizou droga, o período aproximado que ele utilizou droga, até mesmo para dirimir esta dúvida, se faz 1 semana que ele estava encarcerado ou mais tempo. Eu acredito que não tenha sido como noticiaram 15 anos, porque aquele lugar é extremamente insalubre e a pessoa não resistiria lá por muito tempo. Por hora, o pai de Armando e sua madrasta se mudaram para uma diferente propriedade no interior de São Paulo. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. South African students and police clash in violent scenes in the capital Cape Town over the government's education funding announcement. Students throw bricks at police who return fire with rubber bullets during the latest protest against what students say is insufficient funding. According to Finance Minister Pravin Gordhan, South African universities and higher education institutions will receive an extra 17 billion rand over the next 3 years. The government of Africa's most industrialized country is under pressure to improve access to education following several protests. However, it says that it could not allocate extra funds to education at the expense of health or housing. Thousands of opposition supporters take to the streets of Caracas to protest against President Nicolas Maduro, accusing him of turning into a dictator by preventing a plebiscite to remove him. Venezuela's electoral authorities last week canceled a planned signature drive to hold a recall referendum against Maduro, citing fraud. The marches called the takeover of Venezuela were organized after the launching of a political trial against the president in the National Assembly legislature. Maduro says he was convening a special committee for the defense of the nation of the presidential palace to analyze the National Assembly's actions against him. He tentatively schedules dialogue with the opposition this weekend. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Samantala, mula sa mga balita sa labas ng bansa, bumalik naman tayo sa Pilipinas. Mula sa Davao City, ihatid sa atin ni Victor Cozare ang mga balitang from the... Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel o kaniya ang dugang pang mga balita gawas sa kauluhan. Subay sa tinguha nga mahimong rice self-sufficient ang nasod, giawhag pag-usab sa Department of Agriculture ang mga lumulupyo sa Zamboanga Peninsula Region nga kinahanglang responsable ug dili mag-usik-usik sa ginakonsumo nga bugas. Ang balita gikan kang Dante Amento. Antes pa ay celebra con el Rice Awareness Month na Nobyembre, otra vez na acorda na publiko el Departamento de Agricultura de Región 9 con el objetivo na rice self-sufficient di país na ayuda del National Food Authority.
Takumbida el departamento con el publiko que hay queda responsable na konsumo e asitipid de arroz. Partikularmente na mga-rice non-producing lugares igual na Sulu o na mga probinsya onde que hindi bastante alta produce supply de arroz igual na syudad de Zamboanga. Nisita kasi na buffers stocking kami, so depeche na kita mucho arroz para entero. Region 9 o Zamboanga City, arroz. Si Cabarlos de Mas Aselang Usi. Por eso, tasuporta kami con el Rice Awareness Program de ato, no? Na datos del DA, estimado tiene 6 hasta 7 billion de pesos el valor del canon que tan use cada año. Kay 2 tablespoons to 3 tablespoons per day, equivalent to at least 9 grams. Mga 6 to 7 billion per year, no? LD aton abla kita usik, no? So, si mira kita el figure, bien grande gayot. So, si hindi man usik el mga Pilipino, el di aton kasi di ba konti ya lang, 4% ya lang gayot el palta para suficiente kita na arroz, no? Na palay. Mientras tanto, asegura el National Food Authority, actualmente bastante el de la supply de arroz na entero rehiyon de Zamboanga Peninsula y Basulta area o Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Naana sa maayo nga kahimtang ang tulo ka mananagat nga nawala sa Virac, Catanduanes sa panahon nga miagi ang bagyong Karen. Naluwas ang tulo sa mga isig ka mananagat human sila mapadpad sa Borongan, Eastern Samar. Ang balita gikan kang Jeneline Gakit. Oktobre 11 nagpadagat kadagatan nga sakop Hanviga, Virac, Catanduanes ang tutulong nga mangirisda nga nakilalan nga Hirasalde de Jesus, Luis Tupig nga Renerio del Valle. Mangunguli na untan mga ini matapos ang tulo ka adlaw pero naabtan hira han paglasurbuan bagyo nga Karen. Sumala Office of the Civil Defense Region 8, 11 ka adlaw nga naglutaw-lutaw hadagat ang tutulong nga mangirisda. Tika nga Catanduanes, naipalid ang mga ini kadagatan ng Borongan, Eastern Samar, kundi niran naluwasan iraig kasi lagi hapon mangirisda ton Lunis la ngahaw. Mag-seek out sila ng mga trainings po sa pakikipagtulungan ng mga ahensya at saka ng mga NGOs sa kanilang side to keep yung kanilang trabaho safer. Kasi very risky po yung ginagawa nila. So dapat paano natin ma-minimize yung risks. Magpapailarom liwat ini nga mga mangiris dahil medical check-up nga psychological debriefing ug sa manguli iratag sa tagsa nga pamilya. Gintagan gihapon ang mga inihintig 12,000 han Department of Social Welfare and Development ngan lokal nga panggobyerno ng Borongan isip bulig labi na good nga naguban ira sa kayan nga gamit pangisda. Samtang, tungod hini nga panhitabo na nanawagan ng mga biktima, hayraig kasi mangirisda nga siguraduhon god nga kompleto ang ira mga gamit ug sa magpadagat. Dapat ang kagaya natin mga mangingisda, dapat hindi lalabas ng mangingisda kung hindi kompleto sa gamit. Kagaya ng mga sa safety, radio o GPS at saka sinasabi ni Sir na life GPS. Dapat talaga lahat kompleto. Para kung ano man ang dumaan na trahedya sa tao, makakaligtas ka. Malaki ang chance mong makaligtas ka. Jeneline Gakit, Notisyangan Bulig, Tacloban City. Gipasidunggan sa Department of the Interior and Local Government ang nagkalain-laing sektor o grupo sa Negros Island nga nanguna sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Ang balita gitutukan ni Lalaine Moreno. Masobra 70 ka grupo ang ginpasidunggan sa Department of the Interior and Local Government Negros Island Region sa ginhiwat nga Regional Local Governance Summit. Ini pagkilala sa DILG kabulig ang PDEA, PNP kag probinsya sang Negros Occidental sa istrikto nga kampanya sang mga LGUs, police stations, national agencies, civil society organizations kontra illegal nga droga kung sa diin halos 5,000 nga mga drug dependents ang nagsungka sa mga otoridad. All the efforts of the local government units in fighting illegal drugs provide hope to everyone and a bright future to the younger generation. Kabahin sa criteria sa DILG ang demand and supply reduction, trainings and seminars,
ordinances and resolutions in support to RA 9165, Anti-Drug Abuse Council, accomplishments, awareness kag symposiums. Pinaagi sini mas mainganyo ang mga nagkalain-lain nga grupo nga ipadayon pa ang kampanya kontra illegal nga droga. Target man sa DILG nga madeklarar nga drug-free ang Negros Island region sa madason nga mga tinuig. Is ang aton nga focus is paano naton i-manage ang mga drug surrenderers. Kasi may influx na of surrenderers. So amo naman ni ang focus. Pila sa mga programa sa ahensya nga dako ang nabulig sa kampanya kontra illegal nga droga ang Masa Masid Program, Synchronized Barangay Assembly, Anti-Illegal Drug Summit kag Regional Governance Summit. Nalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang from di karong buntag. Gikan dira sa Davao City, balik dia sa inyo, June. Tagasalamat, Victor Cozare. Sakay update naman tayo mula kay Melvin Arbo live. Melvin, kumusta na dyan? Natapon ba yung kape nyo? Natapon yung linya. Tinatago na ba ako? Oo, baka ako natapon na naman yung kape nyo. Natabig. Sorry, John kasi kakapasok na sa akin Kakapasok ko lang, di ko alam. Ako na pala nakapila. John, di naman tapos ka na, ha? At may kami pa tayo dito actually at meron pa tayong pandesal after na nakapag-serve tayo kanina dyan sa may bandang Baclaran Coastal. John, ang ating libre sakay ay nandito na ngayon sa may panulukan ng Buendia at Ayala Avenue kung saan tayo jump pack pa rin ng mga pasaherong sakay natin. Kanina marami nang bumaba pero marami pa rin ang gustong sumakay dahil napakaraming mga pasaherong nag-aabang. Kumbaga ito na yung peak hour ngayon ng mga papasok dito sa may bandang Ayala. Kaya napakaraming tao, napakaraming pasahero ang nag-aabang sa gilid ng mga kalsada na gustong makasakay sana sa libre sakay. Kaya lang, dahil puno na rin tayo, hindi natin sila ma-accommodate lahat. By the way, June, update lang tayo sa ating mga napaglingko na meron tayong total of 185 na mga pasahero na yan ay kanina pa dyan sa may bandang Monumento area hanggang Baclaran Coastal at Baclaran Coastal hanggang dito sa ating kinaluluguran ngayon sa may bandang Buendia. Papasok na tayo ngayon ng Ayala. Medyo natatraffic lang tayo ng konti, June, dahil itong area ito, lagi na talaga ditong matraffic. Yung mga galing ng Buendia papunta ng Ayala at yung mga galing naman dito sa may bandang Makati, may paliko dito sa may bandang RCBC, yun ang nagpapatraffic. Buti na lang, meron isang traffic enforcer dito ngayon na nagmamantinin ng traffic para maging maayos. Dahil kung wala ito, mas lalong magiging magulo ang takbo ng traffic dito sa aming kinalulugaran yan. Kaya medyo bumabagal kami ngayon, papasok ng Ayala Avenue na kung saan karamihan sa mga sakay natin ay diyan bababa sa area na yan. Especially diyan po sa may bandang Pasong Tamo. Ito po ay atin sa atin siyempre ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Rason at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano sa kanilang advocacy ng paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan muna ang aking update yun. Balik sa inyo daan sa studio. Melvin, napanood ka daw ni Guillermo Dumara ng Cavite. Nakita yung pandesal mo daw walang palaman kaya parang naisip niya daw parang papadala siya ng Coco Jam. Okay ba yan, Melvin? Okay, pero dyan naman yung pandesal natin, special na pandesal ito kasi kahit walang palaman, nako, talagang malasa, gustong-gusto ng ating mga pasahero na isasakay natin dito. Pero mas maganda kung mayroong Coco Jam, napakasarap yan. I-follow up mo na lang daw siya. I-follow up mo na lang daw siya, Melvin, ha? Okay, yun. Maraming salamat, Melvin Arbo, mula sa ating pong libreng sakay bus. Balitang sports naman tayo kasama si Rina Villamor. Nako, Rina, alam ko na yung babalita mo na yan.
Nalungkot yung mga... Inaabangan kasi si Kevin di ba? Oo. Ay, oo. Sa Golden State. Oo, Golden talo sila kahapon, di ba? At medyo tambak ata. Tama ba? Yes, oo. 129 to 100 yung kanilang score. Pero alam nyo ba, meron na naman akong trivia para sa inyo. Hindi na kami nagugulat yan pala. Mali pala yung Kung action ko. saan nagsimula ang NBA, bago siya tawaging National Basketball Association, ang tawag pala dito ay Basketball Association of America na nagsimula noong June 6, 1946. BAA ang tawag sa kanya. At ang unang naging commissioner nga dyan ay si Adam Silver. Alam nyo kung kailan lang siya naging NBA? Kailan? August 3, 1949. 3 years after mabuo itong BAA, sinama nila dun sa NBL na isa pang liga sa Amerika. Kaya nabuo itong NBA na ito. Sino naman ba ang kaunahan ng MVP ng NBA? MVP ng NBA? Hindi ko alam, June, pero alam ko kung sinong unang nanalo. Cleveland Cavaliers. Talaga? Oo, Cleveland Cavaliers ang unang nagkampyonato dyan noong 1946. Ganon? Oo, pinakamaraming awards naman sa buong NBA is yung Boston Celtics. Kasi as of now, may 17 championships na sila. Ang dami pala. Alamin ko naman kung sino ang unang naging MVP. Malamang hindi ko pa yan inabutan. Sige. Balita mo na, Rina. Eto, NBA 2016-17, umarangkada na. Nagsimula na nga ang panibagong season ng inaabangang basketball league sa Amerika. Sa opening game na ginanap sa Quicken Loans Arena, nagharap ang Cleveland Cavaliers at New York Knicks kung saan hindi nagpaawat si LeBron James sa kanyang triple-double upang maiuwi ang unang panalo sa scores na 117-88. Pinakamaraming punto si Kyrie Irving na mayroong 29 points at sinusundan ni NBA Finals MVP James na nag-ambag ng 19 points, 11 rebounds at 14 assists. Bago pa man nagsimula ang laro, pinarangalan din ang bawat manlalaro ng Cavs ng 6.5 Diamond Carat Ring bilang simbolo ng pagkapanalo noong nakaraang season na nagbigay ng unang kampyonato sa Cleveland matapos ang 50 taon. San Antonio Spurs wagi rin kontra Golden State Warriors sa scores na 129-100. Hindi umubra ang pinagsama-samang lakas nila Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green at Andre Iguodala sa ipinakita naman ni Kawhi Leonard ng Spurs. Pahayag ni back-to-back MVP Steph Curry na hindi nila inaasahan na matatalo sila. Susunod nilang makakaharap ang koponan ng New Orleans Pelicans sa darating na Biyernes. Babawi naman ang BFP Firefighters sa laban ngayong darating na linggo kontra Senate Defenders at tatangkain na makuha ang ikatlong panalo sa UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Fast break ngayon. Ganda ng spin move. Matapos na makalasap ng unang pagkatalo ngayong season ang BFP Firefighters kontra Malacanang Kamao noong nakaraang linggo sa score na 92-77. Nangako ang Firefighters na babawi sila sa sagupaan nila ng Senate Defenders upang makabalik sa win circle ngayong linggo sa Pasig City Sports Center alas 3:30 ng hapon. Medyo yung mga iniinsayo namin hindi nangyari in this game. So, back to the drawing board kami. Ayon pa kay BFP Head Coach Ramon Garcia, gagamitin nila ang isang linggong preparasyon upang maihanda ang kanilang team at maitama ang kanilang lapses sa nakaraang laban kontra Malacanang. Still, we have to work hard on our defense. And same time, yung half-court offense namin, medyo pangat kanina yung half-court offense namin. We were not able to execute our plays. So we have to improve on that next game. Sa ngayon, nasa ikalawang pwesto sa Group A ang BFP na may 2-1 win-loss record kaagapay ng defending champion AFP Cavaliers. Bukod sa Senate Defenders, haharapin din ng Firefighters ang Ombudsman Grapbusters sa November 13. Kinakailangang maipanalo ng BFP ang dalawang natitirang laban upang makatiyak na makasama sa second round eliminations. Una rito ay tinalo na ng Firefighters ang AFP Cavaliers noong October 9 at ang MMDA Black Wolves noong September 18. Tinapos ng BFP ang Season 4 sa ikalimang pwesto. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. This coming Sunday, don't forget, magkita-kita po tayo sa Pasig City Sports Complex kung saan ang ating magiging laro. Ang GSIS kontra NHA, Senate kontra BFP at AFP
kontra Malacanang. Magiging mabigat ang labanan nito para sa AFP at Malacanang dahil ang Malacanang po ay nasa top 1 ng ating Group A. June, yan muna ang latest sa sports. Maraming salamat, Rina Villamor. Naantig ang puso ng mga manonood na nanggaling pa sa iba't ibang panig o iba't ibang bansa sa Europa sa You'll Never Walk Alone concert ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa London, United Kingdom. Narito ang hatol na balita ni Jovic Bermas. Punong-puno at sobrang saya ng mga Pilipino dito sa Europe na nanood ng You'll Never Walk Alone concert ni Kuya Daniel Razon sa London Gatwick Hilton Hotel noong linggo. Dumayo pa ang ating mga kababayan na mula sa Germany, Austria, Ireland, Belgium, France, Italy, Norway at Finland. The concert has been amazing. It's our first time to see Brother Daniel here in London, and we are very thankful. We are very, very lucky and we are very, very happy to have Kuya Daniel with us. Isang kababayan naman natin ang dumayo pa mula sa Vietnam upang saksihan rin ang concert ni Kuya. Definitely, I'm overjoyed as always when you come to a concert and watch Brother Daniel. And what's different now is that I'm in London. Ilan sa mga inawit ni Kuya Daniel na nagpakilig sa mga manonood ay ang sikat na love song na Ikaw ni Yeng Constantino. At ang awiting Like I'm Gonna Lose You ni Meghan Trainor. Parang binuksan ni Brad Daniel yung puso namin na hindi mo lang sila mahal kasi pamilya mo sila. Treat them as it is their last day. Talagang you love them with all your heart. Tsaka this is the best experience. Lalong tumata sa mga manonood ang mga iniwang mensahe ni Kuya Daniel. Well, just the same thing that we've been telling our Filipino brethren in the Philippines. We're always admonishing them to have faith in God and trust in God, and whatever problems that will come their way, always kneel down and pray, and they will never walk alone. Ayon kay Kuya, masaya siya na nakadaupang palad ang ating mga kababayan sa dako ng London. Oh, we're very happy to see all our Filipino brethren here in London, and with God's help, it was a very successful one, and we're looking forward to seeing these people again. Maybe, if not this year, maybe next year again. So we're looking forward to that. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Bago tayo mag... Parang narinig na ka na humihimig-himig ka pa ng kanta ni Yeng Constantino. Oh, ikaw! Ah? Hanggang doon lang. Tama na. Hanggang ikaw lang. Mawalan ako ng credibility. Hanggang ikaw lang. Sige, ikaw na lang ngaya. Sige na nga, ikaw. Hanggang doon lang ako taga. Pero bago ang lahat, mag-congratulate tayo kay Kuya for a very successful concert. First time niya sa London. First time! Aba! In all fairness. Anong pangalan? Kailan tayo makapunta sa ano? Sa London? At sa UK na lang. Sa London meron madalas ako sa UK eh. sa UK. UK ata. Minsan Kamuning. Minsan paglabot na ng Baguio. Marami UK dyan. Sa London di pa. Oo. London, di ba? Meron ba sa Cubao niyan? Parang meron, di ba? London Street. Meron. Tsaka kina Angel, sa village nila, may London Street din. Mas malapit-lapit siguro. Oo. Ay, oo. Tsaka nag-concert din si Angel sa kanila eh. Sa banyo. Hanggang dyan lang kami sa banyo. At practice muna. Malay mo in the future. May concert si Kuya malapit na. Oo nga eh. Gusto mo mag-apply ng ano? Backup singer.
singer, kuya. Pwede. Nag-apply na kami. Pag-isipan mo yan, kuya. Nasaan ba nakalagay yung backup singer? Sa likod. Sa back. Hanggang dun lang kami. Pero... Para ka na rin, Serena, minapatulang mo yung sabi ko. Sige. Hawaan lang yan. Pero congratulations, kuya, for a very successful concert. At para sa iba pa pong humahato na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong umaga po ng Huwebes, October 27, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.